I am crucified with Christ, nevertheless I live. Ako ay kasamang nakapako ni Kristo. Gayunman, wow, ito po yung gayunman, ito pong nevertheless ay napakaganda. Nevertheless I live. At pansinin po natin yung I ay tumutukoy sa physical body. For I am crucified with Christ, nevertheless I live. Yet not I, but Christ liveth in me, and the life which I now live in the flesh. I refers to the physical body. The life that I live in the flesh, I live by the faith. Ano po ang ibig sabihin? I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Ito po. Ang naturalesa po ng tao, hindi po siya mag-i-invest sa isang luging negosyo. Yun po ay naturalesa. Halimbawa, nalulugi na yung negosyo at hinamon ka, mag-invest ka naman, ay kita mo ng lugi na nga. Ano po? So yun yung natural ng tao. Isip-isipin mo ang Diyos, kilala niya ang tao na nilikha niya mula sa alabok at kinilala ng Diyos, kilala ng Diyos ang tao na ang tao'y marupok. Na ang tao'y madaling sumuway. Pero nag-invest pa rin siya. Sapagkat alam niya na ang pinakamagandang investment sa isang marupok na tao ay yung pinakamainam. And what is the investment of God? His Son. Amen po ba? Kaya ganyan kalaki ang tiwala ng Diyos sa bawat isa sa atin, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa bugtong niyang anak. So ang ibig sabihin, God will make you great. But the first thing that you need to do is to believe that God wants you great. I will bless you and I will make your name great, sabi niya kay Abraham, so that you will be a blessing. Amen po ba? Ito ang sasabihin ko sa inyo, kayo po'y mababait. Tingnan mo ang iyong katabi. Mabait yung katabi mong yan. Gustong-gusto niyang tumulong sa kanyang mga kamag-anak. Lahat po sa atin gusto nating tumulong sa mga kamag-anak. Kung pwede lang, marami kang hawak na pera at gusto mong tumulong sa mahirap. Gusto mong damitan yung walang maisuot. Gusto mong pakainin yung nagugutom. Pero ang hindi mo lang magawa ay dahil sapat lang sa'yo yung perang iyong natatanggap. Pero ito po ang sasabihin ko sa iyo. If you have the dream of God, and you accept the dream of God, and you embrace the dream of God, and you act on that dream, God will go with you. Provision will flow into your life based on that dream. So if you dream to take the needy into a place wherein you can provide for them, God will be with you. Because He is in the business of saving souls. He is in the business of redeeming souls. So if we unite with what He desires, because He is so merciful and He is so compassionate, and if you have that feeling of mercy and compassion toward others, then God will go with you. Amen po ba? And God will make heaven and earth to work for you, for His glory. Amen po ba? Kaya nga, ang nangyayari lang, kaya marami ang Kristiyanong naghihirap sapagkat nakatingin lamang sila ay sa kanilang sarili. Nakatingin lamang sila sa makatawid lamang sa buhay na ito. Basta ako ay okay na ako. Hanggang sa ako'y mamatay, basta ako ay palagay ang loob at wala akong inaargabyadong tao. But that is not the life. Hindi mag-i-invest ang Diyos ng kanyang anak kung ang buhay lamang ay magbuhay at mamatay. Hindi po buhay at mamatay lamang ang ating buhay. We are here so that people will know God
Amen po ba? We are here to walk as a display window for the greatness and the goodness of God. And for God to work through you, you first must believe and accept that God will work through you and that God will use you in a mighty way that you never thought or dreamed of. Because when He bless more than you can ask for. Yan po ang Diyos. Ang Diyos po'y Diyos ng himala. Pero ang gagawin mo lamang, maniwala ka na ang Diyos ay gagawa ng himala sa pamamagitan mo at ang iyong mga kamag-anak ay kikilala sa Diyos sapagkat kaiba ang pagkilos ng Diyos sa iyo. God will give a visible, distinctive qualities doon sa totoong nagtitiwala at nananalig sa Kanya. Kaya nga po ating unawaing mabuti, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I. But Christ liveth in me. Ano po ang ibig sabihin? Christ liveth in me. The presence of God, the presence of Jesus in me, always reassure me, go on, for I am with you. These wonderful truths, pag iyo po itong ipinagpatuloy na hawakan at isabuhay, kakaiba po ang gagawin ng Diyos sa pamamagitan mo. Ang sabi po ng Biblia, for I know the thoughts I have toward you, not to harm you, but to give you a good future, to give you hope in the future. At ang sabi niyang patuloy, all you need to do is to search with all your heart. Kaya nga po ating unawaing mabuti, atin pong aayusin ang ating puso. Ano yung nakakainis sa iyo? Ano yung nagdadala sa iyo para maging bugnutin? Madali pong mabugnot sapagkat gusto mo katulad mo ang mga tao. Gusto mo sa bahay mo ay katulad mo na masipag. Pero ito po ang sasabihin ko sa inyo. Kaya ka naging masipag dahil wala nang gagawa nung iyong gagawin. At kaya may tamad sa bahay dahil alam na may gagawa nung dapat din niyang gawin. Pero hindi po nangangahulugang ito na iyong tamad ay magpatuloy sa katamaran, kundi makita nung tamad sa ating bahay na kailangan ding silang gumawa sapagkat hindi habang panahon ay mananatili tayong kasambahay nila sapagkat maaaring tayo ay lipat ng Diyos sa ibang bansa at maiwan sa bahay. Kaya nga po, atin pong unawaing mabuti, magpakasipag tayo sa salita ng Diyos. Amen po ba? Ang Diyos po napakabuti. Atin pong pansinin, hindi po naging hari si Joseph dahil lamang nangarap siya na maging siyang hari. Hindi po. Siya po ay tinawag ng Diyos para sa isang pagtawag na pambihira. Kaya nga kung titingnan po natin, ikaw ay may dakilang kahihinatnan sa iyong kinabukasan. Maganda ang pangarap sa iyo ng Diyos. Kaya mahal ang mga bilihin, kaya mahal ang gasolina, hindi para hindi ka na mangarap na magkasasakyan. Kaya ito'y mahal sapagkat mangingibabaw ka sapagkat iilan na ang magkakaroon ng sasakyan, yun na lamang mga nagtitiwala sa Diyos. Amen po ba? Hallelujah! Glory! Kaya nga ating unawaing mabuti na ang Diyos natin ay napakabuti at ang lunas sa iyong kakapusan, ang sabi niya, call unto me, and I will perhaps answer you. Yun ba ang iyong Biblia? Itapon mo na yun kung yan ang iyong Biblia. Sapagkat ang totoong Biblia ang sabi, call unto me and I will answer you. There is no gray line. The answer is definite. Amen? What you ask, you will receive. Hallelujah. You receive not because you ask not, and when you ask, you receive not because you ask for the consumption of your evil desire. When you ask, be sure that your mother-in-law will be blessed. Amen po ba? Pag ikay hihiling, siguraduhin, mambiyanan mo'y matutuwa.
So kapag ikay tumanggap ng katugunan dun sa dakilang bagay na gagawin sa iyo ng Diyos, and what is that great thing? For you to be a financier of the gospel. For you to finance